Gabi ng Hulyo 7, 1892. Mainit, malagkit ang hangin at parang humihinga ng malalim ang Maynila, tila pinipigilan ng sarili. Sa Azcaraga Street, sa loob ng isang madilim at ordinaryong bahay, unti-unting humuhupa ang ingay ng lungsod. Nagiging malabo ang tunog ng mga kabayo sa bato, ang sigaw ng isang lasing, ang kalinsing ng huling kalesa na nawawala sa masisip na kalyehe ng kolonyal na syudad. Sa di kalayuan, humihinga ang ilog Pasig, amoy alat at pagkabulok, kumakapit sa balat at damit, parang pangalawang damit. Ito ang mga anino sa pagitan ng imperyo, kung saan nagtatapos ang opisyal na Espanya at nagsisimula ang tunay na Pilipinas. Sa mga bulong-bulong, sa lihim na kumpas ng kamay, sa mga titig na masyadong matagal para maging inosente. Isang lampara ang kumikislap, naglalaglag ng di pantay na liwanag sa bilog ng mga lalaki. Ang mga mukha nila'y lumilitaw at nawawala, parang hindi pa sigurado ang kasaysayan kung isusulat ba sila o hindi. At dito sa nanginginid na liwanag, naghahanda silang gumawa ng isang bagay na sinauna. Hindi talumpati, hindi manipesto, kundi isang ritual, isang sanduguan. Dahil sa isang kolonya kung saan pwedeng kompiskahin ang salita at ipagbawal ang libro, ang katawan ang nagiging huling ligtas na dokumento. Ang laman ang nagiging papel, ang dugo ang nagiging tinta. At bigla, ang pariralang The Impermanence of Man ay hindi natula. Isa na itong estratehiya. Dahil alam ng bawat lalaking naroon, pagsikat ng araw, pwede na silang patay, ipinatapon o nilamon ng byurokrasya ng Estadong Espanyol. Pero ginagawa pa rin nila. Dahil may ipinapanganak sa silid na ito, tahimik, iligal, at kapag umiiral na, hindi na ito maaaring bawiin. May problema sa textbook version ng Rebolusyong Pilipino. Masyadong malinis, masyadong cinematic, masyadong sigurado. Madalas ikurinto na parang tuwid na linya. Si Rizal ang nagmulat, si Bonifacio ang nagsindi, sumabog ang 1896, bumagsak ang Espanya. Parang isang iglap lang natapos ang 333 years na pananakop. Pero gaano ba talaga? Talaga bang ganun kasimple ang pagbagsak ng isang imperyo? Kapag tinignan mo ng mas malapitan, hindi ito isang pag-aalsa. Isa itong intellectual na pugon, isang ecosystem ng argumento, polyeto, tula, sikretong pananumpa at improbisadong organisasyon. Ang kilusang propaganda at ang katipunan ay hindi lang grupo politikal. Isa silang national chrysalis, isang pressure chamber kung saan pilit na hinulma ang modernong bansat. Hindi ipinanganak, pinilit na isilang. At kung gusto nating maintindihan kung ano talaga ang revolusyon, kailangan nating bitawan ang tukso ng pagiging simple. Kailangan nating tignan ito hindi bilang isang sandali, kung hindi bilang isang proseso. Mabagal na pagguho ng paniniwala, unti-unting pagkabulok ng lehitimasyon, hanggang sa isang araw, matuklasan ng imperyo na matagal na pala itong hungok sa loob. Bago tayo magpatuloy, break muna tayo ng fourth wall. Matagal gawin ang proyektong ito. Isa lang akong tao. At kung sinubukan mo ng habulin ang kasaysayan lampas sa malinis na buod, alam mo na, hindi basta sumusuko ang nakaraan. Kailangan mong dukutin ito, piraso-piraso, mula sa mga footnotes, marginalia, at mga archive na hindi naman talaga ginawa para maging user-friendly. Ayokong ikwento ito na parang plaka sa museo. Gusto ko ng flesh-on-the-bone storytelling. Kaya, oo, naghanap ako. Lumakad kung saan pwede. Sinubukang tumayo sa mismong mga lugar kung saan kumakapit pa ang alaala. Dinalaw ko ang mga lumot na pader na dambana at kalye sa Cavite at Manila kung saan nagsapawan na ang mito at politika hanggang halos hindi mo na makita ang orihinal na hugis ng mga pangyayari. At paulit-ulit akong bumabalik sa tanong na ito. Kapag inalis natin ang seremonya, anong natitira kay Andres Bonifacio?
Anong natitira kay Jose Rizal? At anong natitira sa mga lalaking walang pangalan na minsan literal na dugo ang ginamit para lagdaan ang pundasyon ng isang bansa? Para mabuo muli ang kwentong ito, hindi sapat ang mga larawan ng bayani. Kailangan natin ng ebidensya, mga bakas ng pag-iisip. Ibig sabihin, mga liham, mga ipinagbabawal na nobela, mga lihim na tala. Ito ang uri ng historical archaeology kung saan hindi mo lang binabasa ang nangyari, binabasa mo rin ang mga bagay na kinatakutan nilang sabihin ng malakas. At dito nagiging tunay na cinematic ang kwento, hindi dahil malinis ito, kundi dahil magulo at totoo. Noong dekada ng 1990s, may natuklasan ng mga historian sa mga records ng Espanya ang tinatawag na Katipunan Papers, mga dokumentong nakatago sa military archives ng Spain na nagpapakita ng panloob na buhay ng samahan. Biglang ang revolusyon ay hindi na alamat, naging papel na ito. Mga pangalan, sulat kamay, proseso, lengwa, mga lagda. Patunay na ang katipunan ay hindi lang galit, isa itong organisasyon. At nandyan din ang mga teksto na naging parang sagradong kontrabando. Ang Noli Me Tangere ni Rizal ay hindi lang naka-inspire sa abstract, gumalaw ito sa buong kolonya parang ipinagbabawal na banal na sagrado. Ipinapasa sa palihim, binabasa ng pira-piraso, kinokopya, sinusupi, minimemorya at itinatago ulit. Isipin mo ang modern digital movements ngayon. Isang document na nag-leak, isang thread na nag-viral, isang video na nasira ang ilusyon ng normalidad at biglang hindi na tumatayo ang opisyal na kwento. Nagbabago ang paraan, hindi ang mekanismo. Tawagin mo itong heroic age pero hindi yung may malinis na rebulto at perfect na slogan. Ito ay heroic age ng warrior intellectuals at worker conspirators, mga lalaking tumawid ng karagatan at mga lalaking hindi man lang umalis ng distrito pero parehong naging bahagi ng isang pambansang paggagising. Sa Europa, sa Madrid at Barcelona, nandun ang propagandista. Edukado, multilingual, sanay sa cafe at publishing circles, ipinagtatanggol ang Pilipinas gamit ang sanaysay, satire at political theory. Pero sa Maynila, lalo na sa Tondo, iba ang realidad. Mga manggagawa, clerk, printer, mga buhay na halos walang bakas sa elitistang dokumento. Wala silang luho na pagdebatehan ng nationhood sa salon. Dahil para sa kanila, ang kolonyalismo hindi ideya. Isa itong araw-araw na bigat sa katawan. At dito pumapasok ang malaking pagkakaiba. Ang propaganda movement gustong ayusin ang imperyo. Ang katipunan handang palitan ito. Ang pagitan ng reforma at pagputol, iyan ang fault line ng 1896. Kaya kapag narating natin ang sigaw ng Pugad Lawin, hindi mo ito isipin silang simpleng riot o bugso ng galit. Isa itong makasaysayang sandali, hudyat ng mas malawak na pagbabago, ang wakas ng lumang kaayusan. Dahil isang sistema ay nabubuhay hanggat kumikilos sa mga tao na parabang ito ay walang hanggan. Sa sandaling tumigil ang sapat na bilang ng tao sa pagganap ng pagsunod, bumibilis ang kasaysayan kaysa sa reaksyon ng gobyerno. At kapag tapos ng sigaw, nandon ang usok, raids, aresto, takot, espiya at ang mapait na katotohanan na ang revolusyon hindi tula. Isa itong administrasyon sa gitna ng kaguluhan, gutom, pagtataksil, presyong binayaran ng mga ninuno na bihirang magkasya sa pambansang naratibo. Kung may itinuturo ang Rebolusyong Pilipino, ito yon. Ang mga imperyo ay hindi sinisira mula sa labas hanggat hindi nila sinisira ang sarili nila mula sa loob. Sa huling bahagi ng ika-19 na siglo, hindi lang rebelyon ang kinakaharap ng Espanya, krisis ng kredibilidad. Natutong bumasa ang kolonya, natutong maghambing, natutong makapansin. At kapag nagbago ang isip ng bayan, maaaring maantalan ng barol ang pagbagsak, pero hindi na ito maibabalik.
Ang epekto ng 1896 ay hindi lang politikal, psychological ito. Pinatunayan nito na kayang isipin ng Pilipino ang soberanya, mag-organisa para rito at mamatay para rito. At sa mga madilim na silid na yon, sa ilalim ng isang lampara, may nanginginig na kamay, may bihirang nangyari sa asaysayan. Ang pundasyon ng modernong demokratikong pag-iisip sa Asya ay inilatag hindi sa utos ng imperyo, kung hindi sa palihim na pagsang-ayon ng mamamayan. Sa huli, paalala ang revolusyon. Hindi gumagalaw ang kasaysayan dahil pinapayagan ng makapangyarihan. Gumagalaw ito dahil ang karaniwang tao, may ideya, may network, may tapang, ay pinipilit ang hinaharap na easy lang. At ang tanong na iniiwan nito sa atin ay hindi lang kung ano ang 1896, kundi anong klasing bansa pa rin ang sinusubukan nating buuin. Mag-like at subscribe para hindi mo mamiss ang susunod na paglalakbay sa kasaysayan.